Circling back to our updates on the magnitude 7.8 earthquake, we check the situation in South Cotabato. We have Governor Reynaldo Tamayo on the phone. Governor, magandang hapon po and thank you for joining us. Magandang hapon rin at sa mga tagapanood at tagapakinig natin nandyan. Isa na magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Magandang hapon po. Governor. Governor. Pinapaliwanag ko rito, Governor, na hindi lang kayo Governor ng South Cotabato. No, kayo rin ay head ng partido ng Presidente, yung Partido Federal, the ruling party. Apo. Apo. Anyway, Gob, makibalita kami dun sa sa latest dun sa inyong probinsya. Ano po yung inyong huling nabalitaan dun sa sa damage saka sa mga napinsalan? So far, ako'y lubos na nagpapasalamat sa team natin sa South Cotabato dahil nga sa halos na-perform nila na maayos yung palagi namin pinapractice na pag merong mga lindol na kagaya nito ay talagang na-perform nila. So right after kasi ng lindol, ang ginawa natin, naka-deploy kaagad yung mga designated na mga infrastructure audit team at saka quick response team natin. So after 4 hours, yung 57 major infrastructure, mga importanteng infrastructure ito para makatakbo na maayos yung probinsya, ay agarang na-assist nila. So after 4 hours, lumabas na yung report nila. Nung lumabas yung report nila after 4 hours, na-found out namin na hindi naman siya delikado na mabalikan ng mga tao. So isa dito yung mga hospitals, meron kami, tsaka yung ating mga opisina. So yung mga aftershocks na lang ang tinitingnan namin. Pero napaka-importante kasi yan pag may mga lindol. Kasi ang problema kasi natin dyan, after kasi ng paglabas ng mga tao, yung pagbalik, lalo sa pasyente, kasi yung pasyente lalagay mo yan sa labas, magtitente. So baka doon ang magiging casualties natin. So nangyari, kailangan talaga ma-perform kagad ang dapat ma-perform para kahit paano maibalik natin sila sa mga certain areas sa loob ng hospital. Pero so far, okay naman. So ngayon, dahil sa mabilisang aksyon, nagawa kagad ng paraan na within 4 hours ay talagang natapos natin. So ngayon, we are on the process na nasa labas na tayo, mga private infrastructure na ang ginagalawan natin. Sa ngayon, ang pinaka-latest update, meron tayong 132 na injured, at meron tayong 2 casualties. Kumusta naman po yung mga school sa inyo? Mga ilang araw kayang masususpinde klase? Magdedepende po ito sa assessment ng infrastructure audit team natin. So inuna muna natin yung mga priority areas, pero simula kaninang hapon, alauna, sinimulan na yung assessment sa mga schools. Hopefully matapos nila hanggang bukas, tapos saka natin i-evaluate kung pwede na bang babalikan ng mga estudyante. So yun yung ginagawa natin ngayon. Pero ang kagandahan kasi dito, yung mga private school ay sa Monday pa sana babalik yung mga estudyante. So yung may mga damage kasi na sa private school. Yung sa public school may mga iilan, pero sa tingin ko usable pa naman at hindi naman magiging delikado. So yung mga daan lang, may mga tulay lang talaga na mga sira. Gob, kamusta ang response ng national government? Kontento ba kayo sa kanilang response o mas marami pa yung hinihingi nyo na tulong mula sa national government? Alam mo, ako ngayon nagtaka. Right after ng lindol, in 15 minutes, tumawag mismo yung Pangulo. Tumawag siya sa akin, I think that is 7:30, 7:45. Tumawag yung Pangulo at meron na siyang instruction kagad na nabigay sa NDRRMC. At ngayon nga, katatapos lang namin na meeting for 6 p.m. na updates nila para sa Pangulo. So lahat naman naibibigyan nila yung mga regional offices kasi doon sa aming rehiyon ay napakabilis rin naka-react at nagtutulungan kami ngayon doon. So in less than 1 hour, on top na din yung NDRRMC natin sa area.
Okay. Sir, yung may mga lugar kayo sa sa South Cotabato na bulubundukin eh. For example, Tiboli, I think is pretty much hilly and mountainous eh. Wala akong balita ng mga landslides o mga na-cut off na lugar. Sobrang daming landslide. Actually, meron tayong isang may mga evacuees tayo sa isang barangay doon sa Lake Cebu. Sa Cebu. Pero manageable naman. Maraming landslide. Pero hindi naman siya masyado nakapekto sa community kasi nagkakaroon ng rerouting at mga detour sa mga daan. So far, hindi naman damaging yung landslide. Pero marami na talagang landslide na nangyari. Okay. But the communities have been cut off, I suppose. They have enough food naman siguro in the meantime? Yeah, sa ngayon, wala kami problema kasi meron tayong mga buffer stock at yung pinalalagyan ng mga buffer stock natin na hindi man talaga naapektuhan. So, agaran naka-address kaagad natin yan right after kasi may mga team na in charge eh. Kaya mabilisan yung distribution kaya hindi kami kaagad nagkaroon ng mga evacuees rin dahil nga sa ang iba na i-restore natin sa kanilang mga community. So with food packs na at yung mga pangailangan na rin nila. So kaya sa tingin ko, namalis naman na maayos dito sa aming lalawigan. Okay. Ami, ikaw. Okay, we'll let you go. Okay. We'd like to say thank you kay Salamat, Governor. Governor. Thank you, Tamayo. Governor. Rita Mayo. Governor of South Cotabato. Salamat, sir. Ingat po. Yeah, maraming salamat rin. Maraming salamat rin sa inyo. Ingat po.